Okay, again, we have graphs and types of functions. This is part 3. So, in our last discussion, we have discussed linear, quadratic, and rational. Now, we have exponential functions. Exponential functions are of the form y equals a raised to x, where a is constant and a is greater than 0 but not equal to 1. Okay, kasi pag 1 yan, ano man ang kanyang exponent, 1 pa rin ang sagot. So, okay, so a is greater than 0 but not equal to 1. That would be our consideration for a. Now, to sketch the graph of this function, we are going to solve for the values of y when x is a positive number, a negative number, and 0. So, ganun lang muna, ano? Nagawa tayo ng table, then we're going to solve for the values of y. Mag-assume tayo ng value ng x na negative, positive, and 0. Okay. So we're going to find the domain and range of the following and sketch the graph. So number 1, we have y equals 2 raised to x. So again, a is 2. So ang 2 ay constant, greater than 0, not equal to 1. So yan yung ating given function. Solution. So gawa tayo ng table. First column, x and y. Assume tayo ng 0, positive, saka negative numbers. So kayo bahala. Basta may negative ka dapat, may positive, saka kasama si 0 para makita natin tamang curve na lalabas sa graph natin. Okay. If x equals negative 2, so we have y equals 2 raised to x. Kaya y equals 2 raised to negative 2. So replace x by negative 2. Ito ang ating equation, 2 raised to x. Then we have y equals 2 raised to negative 2. Again, pag ang number ay may exponent na negative, para masimplify yon, gagawin nyo reciprocal. Diba? Magwa 1 over 2 raised to 2 tayo. Baliktarin lang, ano? 1 over 2 raised to 2. 2 squared is 2 times 2, kaya 4. So we have 1 over 4. This is 1/4 or 0.25 in decimal. Next. If x equals negative 1, again, we have y equals 2 raised to x. So replace x by negative 1, then we have y equals 2 raised to negative 1. So same with this negative 2, reciprocal natin yan, kaya y equals 1 over 2 raised to 1, or y equals 1 over 2 or 1/2, or we have 0.5. Okay, next, if x equals 0, so this will become 2 raised to 0. Diba? Any number raised to 0 is equal to 1. Then y is equal to 1. Last, we have x equals 1. So ito ay 1. So x equals 1. This is x equals 1. Okay. If x equals 1, so we have again y equals 2 raised to x. So magiging y equals 2 raised to 1, or simply we have y equals 2. We have 2 for the value of y. Okay. Tuloy natin. I-erase natin itong si 1. Tayo sa graph. Again, nakuha natin kanina yung mga values ng x and y, yung kanyang mga points. We have negative 2, 1/4, negative 1, 1/2, 0, 1, and 1, 2. Muna tayo sa first point, negative 2, 1/4. Ito yung negative 2, assume natin, hindi kalahati, di ba? So 1/4. So ito tayo. So yun yung ating point, negative 2, 1/4, negative 2 or 0.25. Negative 1 and 1/2. Negative 1, ito yung kalahati, 0.5. So ito yung negative 1 and 1/2. Next, we have 0, 1. So 0 yung x, ang y ay 1. So yun yun. This is 0, 1.
And we have positive 1 and positive 2. So 1 and 2. So ito yung point natin. Saka mo siya ngayon i-connect. So yun. Take note, ano? Since we have this graph, at ang ating equation ay y equals 2 raised to x, pag chinek mo yung graph na yan, di ba, ano ito? Since ito ay may arrow tayo dito, so pwede yan mag-diretso pa doon, ano, doon, hanggang doon sa dulo. So yan ay walang katapusan sa value ng x. Ito rin, so habang na-extend dyan, nasasakop ng graph mo lahat ng values ng x. So okay, may domain ka dyan, saka range, paano kukuhanin? So ito. Sabi dito, remember that exponential function is defined as functions of the form y equals a raised to x, where a is constant, a is greater than 0, but a is not equal to 1. Sige, halimbawa, kung meron akong y equals a raised to negative 1,000, ang mangyayari lang dyan is y equals 1 over a raised to 1,000. So meron pa rin siyang value na positive. Diba? Halimbawa, yan ay 2 raised to negative 1,000. So ang gagawin lang dyan para ma-solve yung y, 1 over 2 raised to 1,000. So yan ay 0.00 something pa rin, makukuha mo sagot dyan. Pag kinuha mo yung 1 over 2 raised to 1,000, yung pa rin ay may value na positive. Diba? Positive pa rin value yan eh. Sabi, hindi siya magne-negative. At hindi rin siya magsi-0. Kung ito ay magiging, say, 1 million. 1 over 2 raised to 1 million. So, meron ka pa rin doon makukuha ang value. 0.0000. So, di ba? Meron pa rin siya. Pero hindi siya magsi-0 na eksakto. So, ibig sabihin, sa value ng x dito, lahat ay pwede. Pag yan ay nag-positive, meron kang makukuha ang value ng y. Pag nag-negative yan, kahit hanggang 1 million pa yan, meron pa rin value ang y natin. So, ngayon, ang domain mo dito, diba, extend siya dun eh. May domain ka dyan na set of all real numbers. Ngayon, paano yung range natin? Sabi ko kanina, kahit gaano kaliit yung number na yan, di ba? Negative 1 million, negative 1 trillion pa yan, meron pa rin dyan makukuha value yung y mo. Kaya lang, 0. Masyado siyang maliit, no? 0.000 something na doon. No, hindi na siya, kaya lang, hindi siya mag-i-equal sa 0. So, ibig sabihin, ano man ang value ng x, yung y mo ay hindi mag-0. Kaya, bawal ang 0 sa value ng y. So, para siya nagiging horizontal asymptote ng ating graph. So, ibig sabihin, mag-e-extend itong graph natin, pero hindi yan magko-cross or magta-touch doon sa y equals 0 or sa ating x-axis. Kaya ang range mo dito ngayon is y greater than 0. So, lahat lang ng positive numbers. Kasi lahat ng values ng y dyan is greater than 0. 0.0 something. Puro simula doon. Pero hindi sa 0 sakto. So, okay. Next, we're going to find the domain and range of our next function. So, nabago naman. Y equals 2 raised to x plus 1. Nagkaroon ng plus 1. Sige, solve natin. Again, table tayo, x and y. So, 0, positive 1, negative 1, negative 2. If x equals negative 2, so replace x by negative 2, y equals 2 raised to negative 2 plus 1. And we have 1 over 2 squared. Again, reciprocal mo yan, plus 1. Kaya y equals 1/4 plus 1, or we have 5 over 4. O, sa pag-add ng fractions, pagmukain nyo lang yung denominator niya. So ito ay 1/4 plus 1. Yung 1, kung ito ay over 4, yung 1 natin, dapat yung taas 4 din. Di ba? 4 over 4 is 1.
So add mo lang yung taas. 1 plus 4. Meron kang 5 over 4. The same denominator. Na-combine lang yun. So ganun ginagawa. Raise natin. Okay, next. If x equals -1, same procedure lang tayo. Replace x by -1. Then we have y equals 2 raised to -1 plus 1. Or will become 1 over 2 raised to 1. Kaya 1 half na lang plus 1. Kagaya kanina, gagawin mo yang 1 half plus 2 over 2. So 1 plus 2, kaya meron kang 3 over 2. Or 3 halves. That will be 1.5. Ito ay 5 over 4 or 1.2. Next, x equals 0. So we have y equals 2 raised to 0 plus 1. Ito ay equal sa 1. Kaya 1 plus 1, we have 2. Okay. If x equals 1, that would be 2 raised to 1 plus 1 equals 3. Then we have 3 for the value of y. When x equals 1, positive 1. Okay, graph natin. We have our first point, -2, 5 over 4. Ito ang -2. Then we have 5 over 4 ay 1.2. So, andito siya, ano, ayan, approximately. So, yun. Next, we have -1 and 3 halves or 1.5. -1. So, gitna lang dyan. Ito yan. So, yun. The next point is 0, 2, 0, positive 2. So, andito yan. Then we have 1, 3, 1, positive 3. So, yun. Connect natin yan. Ito ngayon yung graph ng y equals 2 raised to x plus 1. So, ano nangyari? Umangat, ng 1 unit. Pag wala ito si plus 1, ang graph mo andun sa papunta ng 0, di ba? X-axis. Nag-plus 1 tayo, so umangat tayo ng 1 unit. No. Ito ngayon na magsisilbi nating horizontal asymptote. Di ba gaya kanina, pag ang x mo ay, let's say, 1 million, -1 million. So magiging ano yan? 1 over 2 raised to 1 million. That would be 0.000, no? Kaya meron ka pa rin 1.000 something. So, hindi pa rin siya magwa-1. Yung y mo ay hindi sasalat sa value na 1. Kaya yun yung ating horizontal asymptote. Okay. Now, we have the domain. Saka sa range natin. So, again, domain pa rin ay set of all real numbers. Kasi ito, pwede ito ma-extend. Pwede ang x sa lahat. Diba? Positive, negative. Pwede ang value ng x dyan. Now, sa range natin, pag chinek mo yung graph natin, so simula lang yan sa greater than 1. So, y greater than 1 para sa ating range. Kasi nga, hindi magko-cross yung graph natin, yung curve natin sa value na y equals 1. So, yun ang ating domain and range. Okay, mag-compare tayo ng dalawang graph. So sabi, the graph of exponential function is horizontal asymptote. So tama kanina, meron tayong nakuha doon. If the form of the function is y equals a raised to x, the horizontal asymptote is located at the x-axis. So meaning, our graph will become closer and closer to x-axis, but it will never touch x-axis. Kaya nga meron tayong horizontal asymptote. Also, the exponential function can be of the form y equals, pwede siyang a raised to x plus h plus k. So meron ka diyang vertical, horizontal shift. So it means that the original graph na y equals a raised to x is moved upward or downward at fixed distance of k units. So pag nag-plus k ka na doon, yung graph mo sa y a raised to x na yan, originally, ay pwedeng umangat lang at bumaba kung ilan yung value ng k.
Tingnan natin. So sa y equals 2 raised to x, ito yung graph niya, ano yan? Diba? Ano siya sa, papunta ng 0. So y equals 0. Ngayon, ito yung isa. Y equals 2 raised to x plus 1. Nag-plus 1 tayo. So ano nangyayari sa graph? Umangat lang ng isang unit. Diba? From 0, nakapunta tayo sa 1. So ayun yun, no? It was shifted upward, no? Plus 1. Positive. So dyan, ang domain mo dito, set of all real numbers. Ang range mo ngayon ay y greater than 1. Ito naman, ang domain mo ay set of all real numbers. Ang range mo ngayon dyan ay y greater than 0. So pag nag-compare tayo, parehas ang domain lagi. Ang domain niya lagi ay set of all real numbers. Ano ba bago yung range? Nakabase tayo ngayon dun sa plus k. Kung ano si k, yun ang value ng ating range. Greater than lagi. No? Ito kasing una, y equals 2 raised to x plus 0. Kaya ikaw ay greater than 0. Ito naging plus 1. So ang range mo ngayon ay greater than 1. So meron tayong conclusion na ang domain ng exponential, set of all real numbers, ang range naman niya greater than k. So yung k, yung ating unit, no? Fixed distance yan. Yan yung the graph will be shifted upward or downward. So ito ngayon yung ating conclusion sa exponential function. So, okay. So move tayo kay logarithmic. So logarithmic are of the form y equals logarithm of x to the base b. So ganun basa, y equals logarithm of x to the base b, where x is greater than 0 and b is greater than 0 also and not equal to 1. So, okay. Logarithmic functions can be shifted horizontally with h units and vertically with k units with this form. Tandaan niyo yung form, y equals log of x minus h to the base b, no, plus k. Yun na. Hindi nakasama yung plus k sa logarithm, naka-add lang siya, Ibig sabihin, kukunin mo muna tong logarithm na to, pagka-simplify mo dyan, plus k tayo. So nakabukod siya sa equation. Hindi siya kasama sa logarithm. Thus, the domain of the function will be x greater than h tayo. So yung range mo naman dito will be set of all real numbers. Ito ay naging kabaligtaran ni exponential. Di ba? Kay exponential, ang domain mo ay set of all real numbers. Ito naman, range naman dito ang set of all real numbers. Tapos kay exponential, si range, ang y is greater than k. Ito naman kay logarithmic, ang domain mo ang x greater than h naman tayo dito. Yun, yung naka-subtract ngayon sa x natin. So doon. Yun ang basihan dito. Okay. So same with the exponential function. Para ma-sketch mo ang graph niyan. So we're going to use at least 3 values of x and solve for the value of y. Okay. Ngayon, ang exponential ay related kay logarithmic. So paano nangyayari? In logarithmic function, if we have y equals logarithm of x to the base b, so ang tawag sa b ay base. Then we have y, that would be your exponent, and x is the number or the answer. Now in exponential form, so meron kang base na b, exponent ay y, equals the answer. Ganun na relationship. Base, exponent, and answer. So pag gagawin mo ito exponential, base muna, b, erase mo sa exponent na y, ang sagot, ayun, yung answer, si x. Kaya b raised to y equals x. Okay. Sample 1 tayo. So we're going to find the domain and range. Sketch the graph of y equals logarithm of x to the base 2.
Okay. So again, the domain of the function is x greater than 0. So bakit nagkaganon? Di ba sabi kanina, if we have y equals logarithm, di ba, logarithm of quantity x minus h plus k to the base b, your domain will be x greater than h. So, yan ang sabi kanina. So, dito sa given natin, ang h mo dyan ay 0 kasi x lang ito. X minus 0. Yung nakatumbas niya, ano? Ito, ang katumbas nito is y equals, we have logarithm of quantity, that would be x minus 0 equal din sa x na yan to the base 2. So, ganun siya. Pag nirewrite mo yan in this pattern, ito ang katumbas. So, ang k ay 0, ang h mo ay 0. Kaya ang domain mo greater than 0. So, okay, yun na siya. Ang range mo ngayon dito ay set of all real numbers. Okay, erase natin. Okay, solve tayo. At least 3 values lang tayo dito. So, dito pwede nyo isolve yan dalawang paraan. Ano? Pwedeng ang i-assume mong value kay y. Pwede rin naman kay x. So, kayo bahala. Ganito. Assume muna ako ng value ng y. 1. Ang equation natin ay y equals log of x to the base 2. If y is 1, palatan natin. Okay. So magkakaroon tayo ng x equals 2 raised to 1. Kaya meron ka ngayong 2. Again, ito from logarithmic, siya ay naging exponential. Diba? Ang base ay 2, ang exponent ay y, ang sagot ay x. Kaya 2 raised to y equals x, or x equals 2 raised to y. Again, base ay 2, exponent ay y, the answer is x. Then we have 2 raised to y equals x. Now, if y is 1, so replace y by 1, then we have x equals 2 raised to 1, or x equals 2. So, yun. Next, assume tayo ng value ng y. Mag 2. If y is equal to 2, so magiging x raised to 2 squared. Yun. Then x equals 4. Another one, if x equals 3, so meron kang x equals 2 cube, 2 times 2 times 2, so meron tayong 8. Ito ngayon yung ating mga nakuhang values. 2, 1, 4, 2, and 8, 3. Okay. Now, since the base is 2, another solution, pagbasehan mo yung base. Pag ang base ay 2, ganito, kunin natin. Erase ko muna. Okay, if base is 2, pag meron kang 2 raised to 1, di ba yun ay equal ngayon sa 2? Pag meron kang 2 squared, di ba 2 times 2 yan, 4. Pag meron kang 2 cube, 2 times 2 times 2, so we have 8. And if we have 2 raised to 4, 2 times 4, 2 times 2 times 2 times 2 is 16. Ngayon, dito ka magbabase. Itong x mo ngayon kukunin mo. Diyan. No? So yung x, pwede kang mag-assume ng value ng x gamit yung powers sa 2. So, ito, dito ka ngayon kukuha ng values. Diyan. Ngayon ko yung value ng x. So, pwede tayo maglagay when x equals 2. Solve natin si y. X equals 4. Pwede rin. Saka x equals 8. Ano value ng y? Tingnan natin kung magiging 1, 2, 3 pa din yan. Okay. Now, we have y equals logarithm of x to the base 2.
If x equals 2, so magkakaroon tayo ng y equals log of 2 to the base 2. Ngayon, in exponential form, 2 raised to y equals 2. So, yun siya. No? Ngayon, para ma-solve mo yung value ng y, kailangan magkamukha sila ng base. So, base 2 at base 2. So, okay na yan. 2 raised to y, ang 2 ay 2 raised to 1. Kaya meron kang 2 raised to y equals 2 raised to 1. Then, pag equal na ang base niyan, equal ang exponent nun. So, ibig sabihin, y equals 1. Okay, so again, ganun na. Gagawin nyo sa logarithmic. Gagawin mo siya exponential ulit. So, sabi natin, ang x ay 2, kaya meron kang y equals log of 2 to the base 2. Base, di ba 2? Exponent, y, answer 2. Same base tayo. Ayusin mo lang si 2. 2 ay raised to 1 lang yan, kaya 2 ang value. So, pag same base, equal ang exponents, then y equals 1. Okay. So, yun. Now, when x equals 4, so y equals logarithm of 4 to the base 2. Again, in exponential form, base muna, base ay 2. Exponent ay y, ang sagot ay 4. Again, dapat siya magkamukha ng base. O galing dito, ang 4 ay 2 squared. Palitan natin si 4. Kaya 2 raised to y equals 2 squared. So same base tayo. Equal ngayon na exponents niyan. Y equals 2. So ang 4, ang kanyang kapartner ay y equals 2. Next, 8. Again, our equation, y equals logarithm of 8 to the base 2. Palitan lang sa x ng 8. In exponential form, base 2. Exponent is y equals answer 8. So 2 raised to y equals 8. Again, para ma-solve mo yung y, kailangan magkamukha ang base. Ang 8 ay 2 cube. Palitan natin. 2 raised to y equals 2 cube. Same base tayo na 2. Then y equals 3. So yun yung kanyang value. So kayo bahala sa pagsasolve ng points. So, pwede kayo magsimula kay y, 1, 2, 3. Or pwede naman sa x. Kunin nyo lang yung base. Kunin nyo yung mga na-raise mo sa powers, 1, 2, 3. Then, yun ang gagawin yung value ng x. 2, 4, 8. Okay. Tuloy natin. Tayo sa graph. Mag-graph naman natin ngayon. So again, kanina, we have points 2, 1, 4, 2, and 8, 3. Tingnan natin. Tayo sa domain. Sabi, ayan ni x greater than 0. Ang range mo naman, set of all real numbers. We have first point, 2, 1, 2, and 1. Ito yun. By the way, dito nagkaroon tayo ng vertical asymptote. Kasi ang sabi natin, ang x ay greater than 0 lang. Ibig sabihin, yung x hindi yan sasalat or magko-cross doon sa x equals 0. Ito yun, sa y-axis. Kaya meron ka naman dito ng vertical asymptote. Kabaligtaran ni exponential. Sa exponential, horizontal, meron tayo doon. Another point, we have 4, 2, 4, positive 2. Then we have 8 and 3. So ito si 8, ito kay 3. So ayan yan. So pa-curve yan, pag-connect natin. Connect na natin ngayon. So yun. Ibaba dito, doon pataas. So ibig sabihin, ito, pwede yan mag-extend hanggang doon, sa pinaka-negative values. Kahit anong value pa ng negative yan, gaano man kalaki ang value, kaliit ang value ng y natin. Kaya nga yan ay set of all real numbers. Kaya lang, ang x mo naman, hindi na siya magkocross kay x equals 0. Kaya lahat ng values ng x dyan greater than 0 lang. Puro siya positive. This is the graph of y equals logarithm of x to the base 2. Okay.
Another one. So we're going to find the domain and range and sketch the graph of y equals logarithm of x plus 2 to the base 2. Ganito. In writing an equation, itong logarithm of x to the base 2 plus 2 is different, no, from this one. Ito kasi, ito lang naka-logarithm. Logarithm of x ka lang to the base 2. Then, plus 2. Pag meron ka na diyang parenthesis, grouping symbol, yun, yung x plus 2 na ang ating nasa logarithm na equation, di ba? Logarithm of the quantity x plus 2 to the base 2. So, dapat, careful kayo sa paglagay ng, ng grouping symbols. Okay, so kasi magkaiba ang definition nun. Iba ang basa natin. Iba ang kanyang magiging values. Okay, solve natin. Again, the domain is x greater than negative 2. O bakit negative 2? Ayusin natin. Okay. Sabi kanina, if we have y equals logarithm of quantity x minus h plus k to the base b, our domain is x greater than h tayo. In our given, we have y equals logarithm of quantity x plus 2 to the base 2. Sige. Ngayon, pag sinunod mo yan sa pattern, that would be x minus h dapat. Kaya ito ay logarithm, kaya siya nag-positive, x minus negative 2. No, to the base 2. Kaya meron tayong h daan. H is negative 2. Then we have domain as x greater than h tayo, greater than negative 2. So ganoon ang nangyayari sa domain natin. Dapat ang pattern mo ay x minus h. Okay. Doon tayo ngayon sa values ng x and y. So since y equals logarithm of x plus 2 to the base 2, so from y equals logarithm of x minus h plus k to the base b, the domain of the function is, sabi nga dito kanina, ayan, x greater than h tayo. So our equation will become yun, logarithm of x minus negative 2. Kaya meron tayong nakuhang domain na negative 2. Okay. I-erase natin. So again, we have base of 2. So since the base is 2, alamin natin Again, 2 raised to 1 is 2. 2 squared is 4. 2 cubed is 8. And 2 raised to 4 is 16. Gagamit ulit tayo ng values. Tingnan natin. Bakit 0 ginamit ko doon? Ganito. Yung kasing pinaka-answer mo is x plus 2. Ito, galing ka dito, Ito yun. X plus 2 kasi meron tayo. So, kailangan yan maging 2. Diba ito yun muna? Kailan siya magiging 2? Kapag ka ang x ay 0. Kaya gamit ka ng x equals 0.
Ayun. Saka 2 ulit, di ba? Kasi ang x mo ay 4. So kailan magiging 4 itong x plus 2 na yan? Kapag ang x ay equals sa 2. Kasi meron kang 2 plus 2, so magkakaroon ka ng 4. Kaya gagamit tayo ng value na 2. Sunod ay 8. So kailan siya magiging 8? Kapag ang x ay 6. Kaya yun. Kaya meron ka doong 0, 2, and 6. So ganoon yung paglalagay ng values ng x. Tingnan mo rin yung pinaka-answer no, sa logarithm. Again, answer this is base, exponent, answer. So x plus 2 yung answer natin dapat. So para siya maging 2, dapat ang x ay 0. Kaya 0 tayo. Para siya maging 4, dapat merong 2 doon. Kaya 2 plus 2, 4. So ang x mo ay 2. Para siya maging 8, kailangan mag-add ka ng 6. So dapat ang x ay 6. So we have 0, 2, and 6. Then tayo sa values ng y. Solve natin. Okay, erase natin. Again, y equals logarithm of the quantity x plus 2 to the base 2. If x equals 0, then we will have y equals logarithm of 0 plus 2, or simply 2. In exponential form, base 2. Exponent y, answer 2. Again, dapat same base. So parehas na ang base niyan. Ang exponent ng 2 ay 1. Write natin. 2 raised to y equals 2 raised to 1. So equal exponents. Y equals 1. So yun. Next. If x equals 2, then we have logarithm of 2 plus 2 or 4 to the base 2. Exponential form tayo, 2 raised to y equals 4. So again, dapat same base. Ang 4 ay 2 squared. Kaya meron tayong 2 raised to y equals 2 squared. Then y equals 2. If x equals 6, 6 plus 2 is 8. Then we have y equals log of 8 to the base 2. In exponential form, base 2 raised to y equals 8. Base, exponent, answer. Again, that mag-same base yan para ma-solve yung exponent na y. So, ang 8 ay 2 cube. Kaya meron tayong 2 raised to y equals 2 cube. Then y equals 3. So, meron tayong 0, 1, 2, 2, 6, and 3. Okay. Graph na natin. Again, ang domain ay x greater than negative 2. Sabihin, dapat hindi tatama or magkocross yung ating graph doon sa negative 2. Ang range mo naman ay set of all real numbers. Ito sa x equals negative 2. That will be our vertical asymptote. First point tayo, 0, 1. 0 and 1. So ito yun. 2, positive 2. Dito tayo. Next is 6, 3. Positive 6, positive 3. Then connect mo yan. So pag ganun siya, pababa. Hindi siya mag-cross kay x equals negative 2. So this is our y equals logarithm of x plus 2 to the base 2. So ano napansin natin? Nung nag-plus 2 tayo dito, di ba? Kasi pag inayos mo yan, x minus negative 2 yan eh. Diba? Negative 2. So nag-adjust ka sa left ng 2. Papakaliwa kasi negative 2. Ayun, napunta siya sa negative 2. Okay, tingnan natin ha. Initially, ito tayo, ano, y equals logarithm of x to the base 2. So yun ang graph natin. Ngayon, nagkaroon tayo ng plus 2. Kasi dapat ang pattern mo dito is x minus sa equation natin. Diba? Sabi kanina, at meron tayong y equals logarithm of quantity. That would be x minus h. Diba? Plus k, yan sabi kanina eh. Oh, dapat minus h ka. Ito kasi ay x minus negative 2. So negative yung h natin, negative 2.
leftward ang punta mo, no? Papunta sa left, ayun, nasa negative 2 ka. Yun ang nag-move yung graph mo ng 2 units sa kaliwa, sa negative 2. Ito naman isa, pag nag-minus 2 tayo, no? Minus 2. Ang x mo ngayon dyan ay positive 2 na. Bumove ngayon yung graph mo, papunta sa kanan, 2 units, kasi ang h mo ay 2. So, isa, 2, punta ng 2. Ito, again, ito ay naka-base, yung 2 na yan, dito sa graph nito. Na pagka x lang, di ba, sa 0 tayo, naging plus 2 yun, dahil yung minus h, so ang h mo negative 2, kaliwa ang punta, 2 units sa kaliwa ang graph niya. Ito ay minus 2, so yan ay positive 2 yan, ibig sabihin, kasi ang pattern mo ay x minus, so ang h mo ay 2, ibig sabihin, positive 2, pakanan, 2 units. Ito naman, pag nag-plus, no? Ito, pag nag-plus k tayo, upward, pag plus, tayo nyo rito, ito tayo, yan, nasa 1 lang siya, yung unang point mo. Pagka nag-plus 3 ka, aangat ng 3 points. So, 1, 2, 3, napunta siya ng 4. Umangat lang siya ng 3 units yung graph natin. Pag nag-minus ka, bababa naman siya pag minus. So, nag-minus 5 ako, diba? From positive 1, so 1, 2, 3, 4, 5. Bumaba lang siya, minus 5. It can be shifted, di ba? Downward, upward, to the right, and to the left. Depende sa naka-add sa h saka sa k natin. So yan ang graph ng logarithmic. Ang kanyang domain ay x greater than h tayo. Ang range mo naman dyan ay set of all real numbers. In exponential, domain ng set of all real numbers. Tapos ang range mo naman doon ay y greater than k. So, okay, so yun ang pagkakaiba ng dalawa.